day everyone. Good day Sir Jonathan Daliera. My name is Shane Quintana Darang, the leader of Horizon Learners. Together with my group members, later on they will be discussing or they will be demonstrate how to use our chosen website. But for now, our chosen website is Educa Play and our chosen topic is ADI. So what is Educa Play first? The Educa Play, it is educational website wherein the teacher and the student can create interactive learning materials such as like quizzes, word puzzles, crossword puzzles. Next is ADI. The ADI is a instructional design model na ginagamit sa paggawa ng lesson at learning materials. So first is analysis. Analysis is herein tinitingnan muna natin kung ano yung needs at yung kung ano ang dapat matutunan ng mga learners. So connected siya sa Educa Play website na napili namin. Dahil dito sa Educa Play is pinaplano muna kung paano or kung ano yung mga activity na dapat babagay sa mga learners. Next is design. Here in design is gumagawa ng plan kung paano ituturo yung mga lesson. So connected siya sa Educa Play website dahil ang Educa Play is dito dinidesign and pino-format yung mga activity na gagamitin or yung mga questions, images at game mechanics na gagamitin para sa mga learners. Next is development. Development, it is a actual na paggawa ng learning materials. So connected siya sa Educa Play dahil dito sa Educa Play is dito na ginagawa mismo yung mga activities na gagamitin ng mga students or ng mga learners. Next is implementation. Sa implementation naman, dito na yung pinapagamit na mismo yung mga lesson or activity sa mga students. So connected naman siya sa Educa Play na napili naming website. Dahil sa Educa Play, pag nakagawa na ng learning or ng mga quizzes, is dito na mismo pwedeng ipagamit sa mga bata or sa mga students So pwede siyang ipagamit sa classes sa mismong loob ng room and pwede rin naman siya online. Next is evaluation. So yung evaluation naman, dito naman sinusuri kung effective ba ang lesson at kung may natututunan ba yung mga students. So connected siya sa Educa Play na website na napili namin dahil sa Educa Play, dito mo makikita kung effective ba yung mga natututunan ng mga bata. Pwede ka magbigay ng feedback dito. Pwede mong makita yung mga score ng mga bata after nilang magsagot. So next, ituturo ko naman kung saan nyo pwedeng mahanap yung Educa Play website. So kukunin natin yung cellphone. As you can see, meron dyang pwede kayong mag-search sa Google or sa Chrome. So ayan, pag nakita nyo na yan, isi-search nyo lang dito yung Educa Play. And then, kapag na-search nyo na yung Educa Play, pindutin nyo lang yung enter, then lalabas na ito. So itong una ang pipindutin natin. So yan. And then pag pindot nyo, maglo-loading lang, and then ito na siya. So ayan yung mga games, but yung mga members ko na mismo yung magde-demonstrate paano gamitin yung Educa Play. So ayan, marami siyang iba't ibang games or mga quizzes na pwede nyong gamitin. So basically matatagpuan siya sa Google. Pag sinearch nyo is Educa Play lang. Thanks. Yung Educa Play, bago ka makagamit nun, is pupunta ka sa website ng Educa Play. Tapos, makikita mo sa taas yung login, which is, pwede mo i-open yung Google account mo, or Microsoft, or Gmail account. So, pag naka-login ka na, makaka-access ka na sa mga iba't ibang games or quizzes. Today, I will explain the different types of quizzes we can use in Educa Play. First is dictation, where students listen and type the correct answer. Next is map quiz, which helps identify places on a map. We can also use matching type to match related words to our picture and unscramble letters to arrange mixed letters into the correct word. Another activity is the memory game, which improves concentration of the students. And lastly, Froggy Jump. Word search puzzle. Dito, pipili muna ng topic at maglalagay ng mga salitang may kaugnayan dito. Pagkatapos, hahanapin ng mga mag-aaral ang mga salitang nakatago sa kahon ng mga letra. Kasunod naman ay ang crossword puzzle. Dito naman ay maglalagay muna ng mga tanong o clue at tamang sagot. Pagkatapos, sasagutan ng mga mag-aaral ang puzzle gamit ang tamang salita.
Kasunod ay ang quiz. Dito naman ay pipili muna ng paksa at gagawa muna ng mga multiple questions. Pagkatapos, sasagutan ng mga mag-aaral ang mga tanong at makikita agad dito ang score. Sunod naman ay ang yes or no. Dito naman ay gagawa muna ng mga pahayag o tanong. Pagkatapos, sasagot ang mga mag-aaral gamit ang oo o hindi lamang. Kasunod ay ang alphabet game. Dito naman, magbibigay muna ng tanong para sa bawat letra. Pagkatapos, sasagot ang mga mag-aaral gamit ang salita na nagsisimula sa itinakdang letra. Kasunod naman ay ang riddle. Dito naman ay magbibigay muna ng bugtong o palaisipan. Pagkatapos, huhulaan ng mga mag-aaral ang tamang sagot. Matching first, may dalawang columns na may text o pictures. Kailangan lang i-pair o ipagtugma ang mga bagay na magkaugnay po. Unscrambled words, dito naman po is mga salitang magulo o nakahalo ang ayos. Ayusin ito para makabuo ng tamang pangungusap. Line up naman po is, dito naman po is may mga bagay o pangyayari na wala sa tamang pwesto. I-arrange daw po ang mga ito sa tamang pagkakasunod-sunod. Fill in the blank. Dito naman ho is may mga blanks at punan daw po ito ng tamang sagot gamit ang pag-type o pag-click. Slideshow. Dito naman po is serye ng mga slides na may text at literato o video. Dito naman ho is ipinapakita daw po ito isa-isa para ibahagi ang mga information. Video quiz. Dito naman po sa video quiz is mga tanong na nakalagay sa iba't ibang bahagi ng YouTube video. Kumbaga, sasagutan daw po ito habang nanonood ka. Good day everyone, my name is Rachel Cuevas at ngayon, gagawa tayo ng sarili nating quiz sa Edoka Play. So syempre, pupunta tayo sa may mga browser like Google or Chrome or internet na meron kayo sa inyong gadgets. At after that, i-search natin ang educaplay.com. Then, pagkatapos nyo i-search yun, syempre magla-login muna tayo or magsa-sign up muna tayo ng mga account na meron tayo like Google account or any na may account kayo sa gadget ninyo. And then, syempre, i-click natin ang create an activity na may kulay blue na button. Makikita nyo yun guys. And then, after that, pwede kayong pumili ng mga listahan na gusto nyong ipa-quiz. Like, gusto nyo po ba ng multiple choices, fill in the blanks, or gusto nyo ng mga crosswords, ganun. Pero depende yan sa inyo guys ha, kung gusto nyo ng mga matching, ganun. Then after that, pwede nyo ilagay dun yung mga description or mga tags or title na gagawa nyo ng quizzes. Like gusto nyo ng, example is English grammar or mga maiikling mga history or paksa na tinapik ninyo at itatapik nyo pa rin. And then after that, i-click ninyo ang continue. Syempre, continue. And then after that, pwede na kayo maglagay ng questions. Kung gusto niyo po ba ng situational or gusto niyo ng madaling tanong na maiintindihan ng mga bata. At syempre, after that, lalagyan niyo ng check kung tama ba ito o hindi. At pwede rin kayo, syempre, maglagay ng mga larawan or audio na kung gusto niyo lang. Syempre. At after that, pwede rin naman tayo magpagawa kay Ray AI. Pero mas maganda talaga na mas sarili natin ang gagawin nating quizzes na tanong. Para at least, kung may naiisip man kayo, madali na lang sa atin, di ba? Kasi ipagawa natin sa AI. And then, after that, pumunta tayo sa option. Then, pag pumunta na tayo sa option, pwede tayong gumamit ng game mode or exam mode. Ibig sabihin, pwede tayong agad maglagay ng sagot kung tama o mali ba to, or ipapakita yung resulta pagkatapos ng lahat. Okay? And then, after that, time limit lang din siya. So, bawal napuntos nyo yung mga tanong or random na gusto nyo gawin. So, sa huli, after nyo gawin yun, pwede nyo na i-publish or ipasa yung mga link na nalagyan nyo na ng quiz questions. At, syempre, kapag nagawa nyo na yun, pwede nyo nang i-share sa mga kaklasmate natin, sa mga kaklasmates or sa mga estudyante na tuturuan ninyo. So, yun lang and thank you.